Kung kukunin niya ang kanyang pinsan o kamag-anak, tiyak na malalaman ng mga ito kung gaano kalaki ang sinasahod niya. At baka umabot pa sa puntong mangutang ang mga ito ng direkta kay Mrs. Dizon na makakasira sa kanyang pangalan. Kung kukunin naman niya ang isang estranghero mula sa ahensya, baka maging kakumpetensya niya ito sa atensyon at pabor ng mga Dizon. Kailangan niya ng isang taong hindi magiging banta sa kanyang posisyon. Kailangan niya ng isang taong mas mababa sa kanya, isang taong madaling kontrolin. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang pumasok sa kanyang alaala ang isang pangalan, si Tina Villamor. Naalala niya si Tina, isang kakilalang palaboy noon sa palengke ng Baklaran, na minsang nakasama niya sa isang training center para sa mga domestic helpers ilang taon na ang nakararaan. Walang nakuhang sertipiko si Tina dahil bukod sa wala itong maipakitang formal na dokumento. Hindi rin ito marunong magbasa ng maayos at palaging bumabagsak sa mga simpleng pagsusulit. Nakita ni Linda kung paano ito itinaboy ng mga nagtuturo roon. Matapos ang ilang buwan, muling nag-cruise ang landas nila ni Tina nang mamalengke si Linda. Nakita niya ang babae na nakaupo sa gilid ng isang karinderya, madungis, nakayapak, at mukhang ilang araw nang hindi nakakatikim ng maayos na pagkain. Walang kamag-anak si Tina. Wala itong probinsyang mauuwian. Walang pamilyang umaasa o sumusuporta. Isa itong kaluluwang ligaw na naghihintay na lamang lamunin ng kalye. Nang abutan ni Linda si Tina ng isang supot ng mainit na ulam at kanin noon, nakita niya ang labis na pagsamba sa mga mata ng babae. Tiningnan siya ni Tina na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Umiiyak habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Ito ang kumpisal na ayaw aminin ni Linda ng malakas. Pinili niya si Tina hindi lamang dahil naaawa siya rito, kundi dahil alam niyang sa mata ni Tina, siya ang magiging Diyos. Alam ni Linda na kung iaahon niya ang babaeng ito mula sa putik ng lansangan at bibigyan ng disenteng trabaho sa loob ng isang marangyang mansyon, magkakaroon si Tina ng isang napakalalim at pangabambuhay na utang na loob sa kanya. Si Tina ay hindi magiging isang kakompetensya. Siya ay magiging isang tapat na sunod-sunuran, isang tau-tauhan na maaari niyang utusin at hubugin ayon sa kanyang gusto. Ang kahinaan at desperasyon ni Tina ang pinakamagandang kasiguraduhan ni Linda na mananatili siyang may kontrol. Huminga ng malalim si Linda. Pilit na itinatago ang mahabang proseso ng kanyang isipan sa pamamagitan ng isang payapa at kalmadong mukha. Tumingin siya ng diretso kay Mrs. Dizon. "Ma'am, may kilala po ako," banayad na sabi ni Linda. "Tina po ang pangalan. Mukhang mabait at nangangailangan po talaga ng trabaho. Dating palaboy po siya na tinulungan ko minsan.